7 expenses and liabilities in rental property business. Last week na pag-usapan natin yung 7 fees na dapat nating bayaran sa pagbili, sa pag-hold at pagbebenta ng mga rental property. But this week, dito tayo pa-focus naman sa 7 expenses na dapat nating pagkakagastusan kapag meron na tayong rental property at pag tumatakbo na ito. Actually, sobrang dami pa nito pero binuod ko na lang sa 7 yung major na babayaran mo or pagkakagastusan mo pag may rental property ka na and nagsimula na itong mag-run. Before we start, announce muna natin yung mga winner natin sa nakaraang raffle natin sa napakagandang at napakamahal na t-shirt. Ang ating Facebook winner ay itong watcher na to at ang ating YouTube winner naman ay si congratulations sa inyong dalawa at kung sakasakaling hindi ka nanalo, please join in our next week na raffle. Tuloy-tuloy naman ito. Sa mga nanalo po na to, please message me directly in our Facebook page, Melvin Vlog, para ma-claim nyo ang inyong mga prizes. Disclaimer ko lang po, lahat po ng aking sasabihin ay according lang po sa na-experience ko. Sumangguni po muna kayo sa mga real estate expert kung kayo po ay naguguluhan sa mga paliwanag natin or kung hindi po kayo sigurado. Number 1, maintenance, repair, and improvement expenses. Kapag nagra-run na or tumatakbo na ang inyong rental property business, hindi po may iwasan na paminsan may masira or kailangan i-improve. Example po ng maintenance and repair na tinutukoy ko is kung naalala niyo yung pinagawa nating gate last 3 months ago o last 2 weeks lang, no, may problema na yun sa lock niya sa gate sa harapan, maluwag na. At ang possible daw na magagastos natin in the next few weeks pag ni-repair na to is aabot ng 1,000 mahigit. So pasok yan sa maintenance and repair ng apartment. Ang isang example naman ng improvement, kung naalala niyo yung first apartment natin, wala naman talaga sa plano na magkabit tayo ng tangke. Pero dahil sa continuous problem na nararanasan ng water shortage, napilitan tayo magkabit niyan at gumastos tayo dyan ng sobrang laki. Pasok yan po sa improvement ng apartment. Another example ng maintenance and repair, kung naalala niyo yung second apartment na pinakita natin, yung mga pinto po niyan pagkatapos mag-uulan, mahirap na raw isara at saka buksan. So, ang sinabi ng karpintero sa atin, sa tuwing nauulan daw o lumalamig daw yung paligid, nag-e-expand daw ng kaunti yung mga kahoy, kaya daw nahirapan isara o bukas. Kailangan daw liyahin or katamin yung ilalim ng pinto. So, syempre, pasok po yan sa repair at gumasos po tayo dyan ulit. Last example natin para sa improvement na tinutukoy natin dito is kung naalala nyo yung canopy na pinakabit natin, wala naman talaga sa plano. Pero dahil patuloy na pupasok sa pintuan ng mga tenant natin yung water spillage, napilitan tayong magkabit ng canopy right away at gumastos tayo dito. Number 2 expenses is yung mga utilities katulad po ng hallway lights, CCTV, saka yung mga motor ng tangke. Kung naalala niyo po yung first natin na apartment, no? Lahat ng hallway lights doon sagot natin. Sa second apartment, hindi siya pasok doon. Lahat po ng hallway lights doon ay kinarge natin sa sarili natin. So, expenses natin yon. Yung mga CCTV, pati yung water tank, sa atin din naka-charge. Kaya, isa yan sa mga dapat nyo i-consider kung kayo ay magkakaroon ng apartment business. Yung mga utilities, expenses. Yung ibang apartment owner, may mga mini swimming pool pa sa rooftop, may mga amenities na binibigay sa customer na hindi mo makikita sa ibang apartment tulad nga ng swimming pool, playground ng bata, mga ilaw doon, mga mekanismo. Pasok din po yan sa utilities expenses ng mga landlord. Except na lang kung merong yan tinatawag na monthly dues, no, sa loob ng apartment. Pero most likely kapag ilaw lang naman pinaprovide mo, konting kuryente ng wifi or yung wifi tuloy CCTV, kuryente ng water tank mo, most of them papasok po yan sa utility expenses. Number 3, employees. Isa rin sa mga dapat mo i-consider ay yung mga employees mo pag lumalaki na yung iyong rental property. Ang mga example ng employees po ay mga caretaker, leasing assistant, bookkeeper. Sa mga big companies po ng mga real estate company, meron po yung mga accounting department, marketing department, leasing department, minsan may property manager pa yan. Pero madalas na expenses talaga natin dito sa mga nag-i-start pa lang is yung caretaker tsaka yung repairman kasi yun yung madalas na magagamit mo talaga. Number 4 expenses is yung property tax and income tax. Sa property tax ay meron po tayong tax for land. Nabanggit na natin sa vlog natin yan last week. Sa income tax naman ay may yearly tayong binabayaran sa government natin if you have business permit na. Isa sa mga pinakamalaking mali ko noon, no, isakala ko yung tax natin na binabayaran sa government pagdating sa tax declaration is kala ko lupa lang yun. Iba pala yung lupa at saka building. So, dalawang tax yung possible na bayaran mo dyan. Sa mga nagtatanong tungkol sa income tax natin, wala pa tayong magawang vlog dyan dahil malalaman pa lang natin yan for this year dahil this year pa lang tayo nagsimulang magresibo. So, malalaman natin at the end of the year kung ano na yung update tungkol dyan. Kung magkano yung babayaran natin. Number 5, business permit expenses. Alam naman natin dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, pag meron po kayong business permit o nagpa-process kayo nyan,
may mga cost na dapat kayong i-consider. Nagsisimula yan from 14 to 15,000 no, per year yung bayad sa business permit at maaaring tumaas pa yan up to 20,000. Ngayon po, iba pa po dyan yung pagpapalakad no, sa mga tao. Kailangan mo rin magdagdag ng payment dyan. Pero kung gusto nyo talaga makatipid, kayo na lang po maglakad ng papel nyo kaso medyo hassle po yan. Number 6, insurance. Kung naalala niyo yung vlog ko, may dalawang klase ng insurance lagi. Number 1, yung property insurance. Ito po yung insurance sa kapag lumindol, bumagyo, nasunog yung bahay, acts of God, may insurance po talaga dapat yung mga property. Number 2 po, MRI insurance. Ito po yung klase ng insurance na kung kayo po ay nag-loan sa bangko, ulitin ko, pag nag-loan lang kayo sa bangko, hindi po ito kasama kung kinash mo yung property. So kung sakasakaling madededs ka na nag-loan sa bangko na may binabayarang 15,000 monthly kunwari, yung MRI na to, yung magbabayad doon kakulangan mong utang sa bangko. So sa madaling salita, yung mga beneficiary mo, mapupuli paid na nila o ipupuli paid na nung MRI insurance na yun, yung bangko mo, para yung beneficiary mo na mga apartment mo is wala nang babayaran. Isa to sa mga pinakamagandang klase ng insurance na dinesign ng bangko ba nag-design yan? Para kung sakasakaling mamatay ka, mapupunta na sa beneficiary mo yung mga property mo nang wala silang babayaran. Puta Brad, ganun ka kayaman! Take note ko lang po na bawat property ay may kanya-kanya dapat MRI and property insurance. So kung tatlo yung property mo na magkakaibang lugar, tatlong insurance din yung dapat mong kunin. So total of 6 kasi nga dalawa MRI tsaka property insurance. Ang bayad ko po sa property insurance sa mga halagang 3 million mahigit no, na mga property is naglalaro from 6 to 7,000. MRI naman kung nasa 3 million mahigit yung inyong property, possible na umabot ang iyong MRI insurance from 12 to 15,000. Number 7, homeowners monthly dues. Tawag ng iba juice, yung iba dues, pero hindi ito yung juice na naiinom ha. Kung ano man tawag nyo dyan, pronunciation, okay lang yun, walang problema. Tawagin na lang natin siyang dues. Kaya kasi sabi sa Google eh. Ang average po ng monthly dues sa mga condominium ay 1,000 pataas. Samantalang sa mga village or subdivision, umaabot po ito no, ng from 200 to 500 pesos as of 2023. Baka may mas mura pa dyan sa inyo? Comment down below. So kung medyo mas mataas sa 500 pesos, medyo social na ng kaunti ang subdivision nyo. Medyo maganda na yan. Hindi ko lang sure kasi yung iba daw pangit. Kahit daw 700 daw binabayaran nila, 1,000 ang dami daw problema. Pero diretso na tayo sa point na gusto kong puntuhin dito. Dito sa issues na meron ako pagdating sa pag-i-invest sa apartment, pagdating sa mga monthly dues. One time kasi na-realize ko na parang medyo unfair pala no, na nagbabayad tayo ng monthly dues. Actually, mga tenant na nagbabayad yan sa atin dahil hiniwalay nga natin. Medyo unfair na sobrang daming tenant doon sa isang property, which is napakaganda niyan para sa mga HOA kasi mas malaking kikitain nila. So one time nagkaroon ng meeting yung HOA at nagpa-attend ako ng tao ko doon at sinabi nga namin na baka pwedeng i-consider nila na baka pwedeng bigyan tayo ng maliit na discount. Hindi naman talaga malaking malaki. So ang gusto lang sana natin mangyari is magkaroon lang tayo ng mini discount. Para sa mga tenant, which is around roughly kulang-kulang 400 pesos yun monthly. Ang sagot nila is diretsahang no agad. Kasi daw, yung iba daw apartment doon, nakalista na raw as apartment at nagbabayad daw monthly, baka daw magalit kapag daw pinagbigyan daw kami. Pero ang pino-point out lang namin is baka pwede yung pag-aralan or tignan. Pero syempre, ang kanilang papaboran ay yung kanilang interest, of course. Naiintindihan naman natin yon. Yung nga lang sa akin, dapat maging progressive yung isip nila na sana baka pwede ito mapag-usapan in some other time, hindi naman kaagad-agad ngayon na. Consider nyo kasi malaki pong benefits ang pagkakaroon ng apartment sa isang subdivision dahil mas lumalaki ang income ng mga HOA or ng Homeowners Association or nung income ng HOA mismo. Pero hindi ko na masyadong papababain yung hinaing ko doon or yung napag-usapan namin before. Hindi naman natin rights na mag-demand pero pwede tayo mag-request. Pero sana i-consider to ng mga homeowners association. Imagine mo no, kung merong 1,000 lots or lupa yung subdivision na yon, meaning 1,000 lang din talaga yung masisingil nila. Pero dahil sa pag-i-invest ng mga rental property owner-investor, possible tuloy na lumaki yung kita nila mahigit pa sa 1,000 dahil nga merong mga multiple door doon sa isang property. Sa tansya ko, possible lang umabot yan sa dami ng apartment, especially sa amin, 10 to 25% yung possible na increase ng sales nila kapag dumami pa lalo yung mga apartment. As of now pa lang, ang dami So sabihin na lang natin 10% lang yung increase ng sales nila dahil sa atin. Malaking kita pa din yun kahit na 10% yan. So let's do the math. 400 pesos times mo sa 1,000 tao, possible na kumita sila ng 400,000 pesos sa HOA-P pa lang. Pero dahil nag-i-invest ang mga apartment owner doon, 400,000 lang dapat yung kikitain nila pero possible mag-increase yan up to 440,000 dahil sa mga apartment. Kung papansinin mo, 40,000 parang ang liit niya pero malaking bagay pa rin yan kasi kaya na makapagpasahod ng 2 guard
guard niyan or isang caretaker. Malaking increase pa rin yung 40,000 na yun dahil sa mga poging investor katulad natin, kasama ng iba pang landlord na watchers natin. This idea could benefit the HOA, and this idea could also benefit, no, and may encourage ang ibang mga investor na mag-invest pa dun sa kanilang village or subdivision kung may programa ang mga HOA na katulad nito, na parang incentive program. Parang government din natin, di ba? Binibigyan ng government ng mga benefits sa mga investor, mga privileges, and incentives ang mga tao na nag-i-invest sa bansa natin. So kung isipin mo, kung mas may encourage sila yung mas maraming rental property owner na mag-invest sa area nila, mapuno na kaagad yung kanilang village, mas makakabuti sa kanila kasi mas malaking income yung nag-aantay sa kanila doon. Ito pa, yung mga apartment owner na nag-rent sa atin, hindi rin sobrang dami. Yung mga katabi nga namin bahay doon, may mga few families pang natira. Samantalang sa amin, sa isang maliit na building, 6 ng pamilya nagkasya doon. 2 hanggang 3 lang per person yung nakatira doon. So, wala pang 20 lahat yun. Imagine, nasisingil nila ng buo lahat yung 6 na yun. Sa isang apartment pa lang, wala pa yung pangalawa. So, total lahat nun is 14 door. So, sa dami po nun, wala pa yung sa kabila, malaki na yung kita sa 6 pa lang. Wala pa yung 8 doon. Kaya for me, mas better na mas ma-encourage yung mga rental property owner tulad natin na mag-invest sa mga ganong klase ng village, especially kung di naman bawal yung apartment doon, para win-win yung situation sa tenant, win din ang situation kay investor, at win din ang situation para kay HOA. Yun lang naman guys, medyo humaba na tayo. I hope na gets nyo yung aking pinapoint out na mga example na kung bakit nga ba dapat tayo makonsider, no, na mabigyan ng diskwento pagdating sa Homeowners Association fee dahil sa benefit na binibigay ng mga apartment. Na sa isang lupa, may nakatira ng multiple na pamilya doon, so multiple din yung kita nila. Unlike doon sa isang plot or sa isang lupa na isang pamilya lang nakatira or 2, isa lang ang binabayaran nun sa kanila. So disadvantageous for them, no, na ganitong model lang yung nakukuha nila o ganitong pera lang. Whereas pag nagkaroon ng apartment, multiple yung possible na kitain nila. Although may mga problems din na nag-i-exist pag mas maraming tao, mas maraming problema. Pero kung titignan mo ang trend, especially kung maayos naman yung apartment mo, for the whole year, wala naman talagang malalang problema tungkol doon. Pero yun guys, I hope may natutunan kayo. Sobrang haba na ng ating vlog. Next week, abangan nyo pala yung bagong pag-uusapan natin. Home loan charges and fees na dapat mong bayaran or dapat mong malaman bago ka mag-apply ng home loan. Dahil dyan ako napahamak nung una. Pinatutunan ka pala sa vlog na to, please comment down below, subscribe to our YouTube channel, and don't forget, ano nga yun? Basta, mag-subscribe ka at like ka manood ng ating vlog.